Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. And yes, kasama natin si Boss Jake Magnus TV. Subscribe nyo siya. So ngayon, meron tayong pag-uusapan. Ito nga pong sinabi ni Jinggoy Cutie. Yes, yan. Pakita natin sa inyo. Sabi kasi dito sa article na to, kahit nadawit na Senator Jinggoy, bet malaman, demonyong nagpasimuno ng anomalya sa flood control. Uy, siya pa mismo yung yung tipong, ay, ito yung nakakatawa kasi. Sabi ba naman, mark as safe na daw. Itong si Jinggoy. Kahapon safe. Sabi ni Marcoleta. Nagsabi nun si Marcoleta. Ito nga yung sinasabi ko kanina doon sa vlog ni Tal Chris Ulo na sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na nung tinanong ni Senator Jinggoy Estrada itong mag-asawang Diskaya about do sa issue ng flood control at kickback kung merong senator nakasangkot, sinabi ng mag-asawang Diskaya na wala. Ngayon sinabi ni Senator Dante Marcoleta na safe na daw itong si Senator Jinggoy. Kahapon safe. At eto partida ha, na inis si Senator Jinggoy sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta. Actually, may nakuha pa nga na off-cam na hindi gaanong kumalat ngayon na inaamo ni Senator Dante Marcoleta itong si Jinggoy Estrada kasi nga napikon. So ngayon, kaya napikon si Senator Jinggoy Estrada, yes, kasi possible na totoo yung accusation or yung pabiro na patama ni Senator Dante Marcoleta dito kay Jinggoy Estrada. Pwede natin gawa ng separate content yung kay Marcoleta. So anyway, ito, dito muna tayo. So ngayon, sabi dito, kahit nadadawit na daw ang pangalan ni Lolo mo Jinggoy, gusto niya pa din malaman kung sino daw ang demonyong nagpasimuno ng anomalya sa flood control. Like, mapapatanong ka na lang, siya pa yung may ganang magsalita ng demonyo? Siya pa yung may ganang magsalita ng gusto niyang malaman? Eh, alam mo na sa sarili mo kung malinis ka o hindi. Diba, ba't ka naghuhugas kamay? Diba? O, una, may kaso siya noon. Ano ba yung mga kaso niya? Plunder. 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 Napolis yun. Oo, nakulong yun siya. Di ba? Nakulong, tapos nakalaya. Nag-bill siya ng 1 million plus yun eh. Tapos, plunder, PDUP scam. Tapos siya din yung kumanta na ang mga senador daw ay merong kickback na 50 to 100 million, 'di ba, para mapatalsek itong si dating Chief Justice Corona. Actually, okay lang sana kung wala kang history, 'di ba, sa mga anomalya, sa mga pangungurap sa kaban ng bayan. Okay, maniniwala kami, nagkagalit-galitan ka, 'di ba? Yung acting niya na kagalit talaga ako. Paano yung acting niya, Jake? Nanggagalaiti siya. Kakalaiti, oh. Magsasampa ng kasong perjury kay Bryce Hernandez kasi nga isinangkot siya. Tapos ang isa pa dito, hinahamon niya ng lie detector test. Oo. Tingin mo, okay ba na magpa-lie detector test? Bakit hindi na lang kaya siya, no? Eto kasi yan si Senator Jinggoy Estrada, alam naman nating lahat na senador po siya. Oo. At gumagawa po siya ng batas. Oo. At alam din naman po niya na hindi po magagamit sa korte ang lie detector test. Oo. At minsan, may mga pagkakataon din na sumasablay at pumapalya yung resulta ng lie detector test dahil nga kapag kinakabahan ng tao, minsan talaga sumasablay. So ngayon, bakit hindi niya na lamang sampahan ng kaso itong si Bryce Hernandez o Fernandez para nang sa ganon makounter ni Bryce itong isinampa niyang kaso? Kasi kung may katotohanan naman yung accusation kay Senator Jinggoy Estrada, pihado na may backup evidence naman itong si Bryce. So ngayon, para sa akin, kay Senator Jinggoy, mayroong sulat may perma niya kasi pwede ipa-test, 'di ba? Kung pwede. Malalaman kung kailan yan talaga literal na naisulat. Tsaka may mga litrato ni Alcantara at saka ni Jinggoy Estrada na magkasama. Tsaka sabi niya, hindi niya daw kilala Ba, hindi niya daw kilala? Paano yan? Hindi kilala pero kasama sa birthday party. Hindi nga daw niya kilala yun. Ano ka ba? Ba't mo pinipilit? Imposible namang hindi niya, eto Senator Jinggoy imposible naman na hindi mo kilala kasama mo sa birthday party. At imposible naman na makakapunta itong si Alcantara, itong si Henry Alcantara sa okasyon mo kung hindi mo inimbitahan.
Yeah. Eh, sa laki ng perang inakyat siya ni Alcantara. Magkano yun? 350 55 million. 355 million. Tapos kay Joel Isdalayo, Joel Villanueva, 600 plus million. Alam nyo, itong kay Jinggoy Estrada, masasabi ko lang is literal na merong pattern. Yung kanyang corruption. O, simulan natin sa Ghost Project, sundan ng kickbacks, political dynasty. Lahat ng yan, bahagi talaga at kultura, I think, kung ako yung tatanungin, ng mga Estrada. Kasi, yung tatay niya. Di ba? Yung tatay niya, mga Daplis pa ma-impeach, bumaba lang sa pwesto. Alam niyo mga kababayan, ang history ni Erap, kung hindi naman po yan bumaba sa pwesto noong EDSA 2, yan naman po ay talagang literal na impeach. Talagang may impeach po talaga yan. Ang ginawa nga lang niyan, talagang nagbaba sa pwesto. Kaya nagkaroon pa nga ng posisyon yan sa lungsod ng Maynila. 'Di ba? Naging mayor ng lungsod ng Maynila na kung saan nagpapatapon pa nga ng basura sa ilog tapos kinukuha din niya. So ngayon, talagang kalakaran na po yan. Kalakaran na po yan ng mga Estrada. Hindi ko naman po nila lahat, pero yung iba dyan, talagang kalakaran na po yan ganyan. So ngayon, sagutin mo na lamang, Senator Jinggoy Estrada, yung accusation sa'yo ni Bryce Hernandez, kasi kung hindi mo sasagutin yan at maggagalit-galitan ka, ang taong bayan hindi na maniniwala sa iyo. Unang-una, naging artista ka, pangalawa, gawain mo na yan. Uy, yung mga minamahal, to be honest, alam ninyo, itong si Jinggoy Cutie, paulit-ulit na po na lumulutang talaga ang kanyang pangalan sa iba't ibang klaseng anomalya. 'Di ba? Okay sana kung first time para ito din kay Joel Villanueva. Ang dami niya ding issue. Doon sa hinihingi niya, yung meron siyang association nalimutan ko basta 1 billion pesos insertion. Oo. Tapos meron pa siyang hinihingi na 30% sa 600 million pesos. Yung Aaron Foundation, mayroon din siya dong issue. Sa TESDA, mayroon din siyang issue. Okay lang sana itong mga nagmamalinis na to kung first time nilang masangkot sa issue ng korupsyon. Saka hindi ba siya kasama dun sa Hindi ba siya kasama dun kay Napoles? Sino? Si Joel Villanueva. Senador na ba siya during that time? Kasi pagkakaalam ko parang may din yan parang may issue din yan ng graph. Ay, oo, yung kay Napoles. Na wala daw siyang kinalaman, ganyan-ganyan, pero hindi niya kinasuhan. 'Di ba? Kung wala kang kung sa tingin mo malinis ka, ba't di mo kinasuhan? 'Di ba? Itong si Napoles. Like, 'di ba silang mag-best friend nga naman, si Joel, nagpampamas yung, nagagalit ako, paano mga kababayan natin? Tangay na, men. Grabe talaga sila. Pero, to be honest, mga minamahal, yung mamamayang Pilipino ngayon tayo, 'di ba? Ay nababaha na po sa ganitong klaseng sistema. Paulit-ulit na natin hinihingi yung accountability, yung transparency, pero probably walang nasasampulan, 'di ba? Na nakukulong ng napakatagal. So, mailap sa mamamayang Pilipino yung hustisya. Hindi pa din tayo nawawalan ng pag-asa na baka sakali na mabago pa din ang ganitong klaseng sistema. And pasalamat na nga tayo kay President Bongbong Marcos, 'di ba? Nilagyan ng pangil itong kanyang presidency. Kung kaya tingnan ninyo, nag-i-mini-mini mo na ngayon ang mga senador, kongresista, mga district engineer sa anomalya dito nga po sa flood control projects. Ngayon, going back dito kay Jinggoy Cutie, okay lang sana kung ito yung pinaka first time na history mo dito sa corruption. Kaso hindi paulit-ulit na lumulutang ang name mo sa mga anomalya. So ngayon, 'di ba, kung ikaw naghahamon ka ng lie detector test, ito basahin natin yung balita. Basahin natin. Sa kabila ng kanyang pagkasangkot, umaasa pa rin si Senator Jinggoy Estrada na may mapaparusahan sa anomalya sa likod ng flood control projects. Naku, umaasa daw siya na mayroong mapaparusahan. Maganda ka na. Maganda ka na. Diba? Tingin ko Tingin ko pagka sina Jinggoy Estrada nag-imbestiga at yung sina Rodante Marcoleta at yung iba pa, walang mapaparusahan dyan. Ang mananagot lang dyan yung sina Bryce Hernandez, sina Alcantara, pero walang mapaparusahan dyan senator at congressman. Maniwala kayo. Kasi unang-una, nagtataki pa na nga sila. Alam pala ni Marcoleta na meron palang ganong klase ng gawain itong si Jinggoy Estrada, kasi hindi naman siya magbibiro ng ganyan kung wala siyang alam.
Pero ang tanong dito, bakit niya kinukonsinti pa rin? Lalo na noong mga panahon na siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon, dapat may managot dito, hindi lang yung mga taga-DPWH, hindi lang yung mga kontraktor, kung hindi dapat senator at congressman. Kasi kung wala pong mananagot dito, tatawanan, walang hustisya, tatawanan lang ng taong bayan ang ginawang hakbang ni PBBM. Alam ninyo, perfect tandem sila, no? Si Chis Escudero, Senate President, sangkot din sa anomalya. Si Jinggoy Estrada, pro tempore. Before yun, ha? Bago sila matanggal. Tapos itong si Joel Villanueva, Senate Minority Leader. Talagang nagsama-samang ang mga magbe-best friend. Kaya sama-sama din silang mahuli at makukulong. So ngayon, ito yung nakakatawa kay Jinggoy. Sabi niya, sana may makulong talaga. At binabasa ko yan Galing sa balita. Oo. Sabi niya, sana may makulong talaga. Gusto ko lang talagang malaman ang buong katotohanan. Sino ang main culprit at sino ang demonyong nagpasimuno nito? Grabe, oh. Anong demonyong nagpasimuno ng paninira sa kanya o issue ng flood control? Si PBBM yung nagpasimuno ng ng issue. Ibig sabihin si President Bongbong Marcos yung tinatawag mo demonyo. Hoy, pwede kong gawing thumbnail yan, oh. Jinggoy, tinawag na demonyo si PBBM. Di ba? Oy, ano mga minamahal, Kasi sabi dito ni Jinggoy Cutie, gusto niya daw talagang malaman ang buong katotohanan. At kung sino daw ang pinaka-main culprit at sino talaga ang demonyong nagpasimuno nito. Ngayon, ang pinaka-nag-start naman yan, yung sa SONA. Diba? Ni PBBM. Diba? Nagpalakpakan pa nga kayo eh. O tapos ngayon, kabado 20 ka. Diba? Tapos ngayon, hinahamon mo pa ang dating assistant district engineer na kapwa sila sumailalim sa lie detector test sa harap ng publiko. Ano ka, Kapitulpo? Hindi, kasama daw siya, sumailalim daw sila sa lie detector test. Pero para sa akin, hindi sapat ang Hindi sapat na basihan yon para gamitin na panglihis ng issue na ibinabato kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi unang-una, gaya nga ng sabi ko kanina, siya ay senator na gumagawa ng batas at alam naman niya na hindi pwedeng gamitin sa korte yung lie detector test na yan. So, what? Para magpa-lie detector test, di ba? para siguro tingin niya para kung sakali mapatunayan na siya ay inosente, malilinis yung pangalan niya sa publiko. Hindi ba, kahit ba hindi di porket nagpa-lie detector test ka, tapos malinis yung record mo doon, is malinis ka na. Hindi yun ganun. Kaya nga, para namang pinanganak. kaya sabi ko kanina, nadadaya talaga minsan yung resulta ng lie detector. Yung machine? Paano kung yung machine, kung sa balota nga, di ba? Na yung machine, sa lie detector test pa kaya? Tandaan niyo mga kababayan kapag ang isang tao ay sumasalang sa lie detector test, once na kinabahan yan habang itinatanong, sablay na agad yung resulta ng lie detector test. So ngayon, possible na gano'n na mangyari kay Alcantara kung sakali na bago siya isalang sa lie detector test, Bryce Hernandez, bago siya sumalang sa lie detector test, takutin siya, talagang kakabahan yan at sasablay yung resulta ng lie detector test. So para sa akin, much better na kasuhan mo na lang Senator Jinggoy ng perjury at nang sa ganon, makounter yan ni Bryce Hernandez kung may matibay siyang ebidensya laban sa'yo. Kaso may mga picture na Diba? Hindi niya na yan pwedeng itanggi, Pero hindi natin sinasabing guilty. Diba? Itong si Jinggoy Estrada. Bigyan mo ng benefit. Oo, benefit of the doubt na, diba, innocent until proven guilty. Diba? Yung parang gano'n. Hindi naman sinasabing guilty ka na sa sa issue ng flood control. Pero hindi din naman sinasabing inosente ka. Diba? Kaya, all you need to do is to face na lang sana yung kaso mo ngayon, yung kinakarap mo, yung investigation, harapin mo na may buong tapang, hindi yung deporket senador ka, titirahin mo dahil tinira ka, galit ka sa kanya. Actually, naawa nga ako dito kay Bryce, baka yung buhay nito, nasa alanganin. Oo, 50-50 na boy, nakakatakot yun. Biruin mo, senador Kasi ganitong nangyari. Tanga din naman kayo mga nasa house, mga nasa Senate, tinira nyo yung mga nasa house. Kala ninyo, si Diskaya lang yung bala ninyo
may bala din pala yung kabila. Mas malala kasi controversial kayo, senador kayo eh. Lalo pat nagtanong ka pa na mga nasabi mo mga senador, ay mga mga congressman, meron bang senador dyan? Akala niya kasi safe na siya. 'Di ba? Pero hindi eh, binagyo ka pa din eh. Diba kami na mahal? Kaya nga payo ko sa iyo, Senator Jinggoy Estrada, kasuhan mo si Bryce Hernandez, paaminin mo kung sinong kamara ang nag-utos sa kanya na idawit ka, at kapag ka napalabas mo kung sino yon, edi kasuhan mo din. Para nang sa ganon, mag-away-away na kayo at sa huli, si General Torre ang dadampot sa inyong lahat. Antay lang kayo. So, kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? So, binabasa namin yung comments ninyo. Again, it's me, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong Video. So yan, bago kami pansamantala magpaalam, shoutout nga po pala muna kay Tol Chris Ulo tsaka kay Takeru Miyamoto na kasama namin ngayon dito sa kwarto. Kaso nga lang, busy tong dalawa. nagsusulat ng iko-content para bukas. So anyway, shoutout po sa inyong lahat. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po sa video na ito. Maraming salamat po. God bless po sa walang sawang pag-iiwan ng inyong mga komento, paglalike ng ating mga video, pagsusubscribe dito po sa ating YouTube channel na yan. At sa mga hindi po nag-i-skip ng ads dyan, maraming salamat po. Thank you very much.